What do you mean kapag 30 matanda ka na? Good morning. Today andito tayo sa UP Diliman and it's 6:30 AM. Medyo late tayong nagising today, pero here we are. Ay, parang hindi naman okay ang aking camera. Wait lang, adjust natin. Ayan, okay na ba? Alright, finally guys, sinisimulan ko na tong vlog na to because ilang araw kong di makatulog kasi iniisip ko, may manonood ba kapag nag-lifestyle vlog ako more than sa podcast that I post here on YouTube? Pero wala eh. Tinatawag ako ng diwa at kaluluwa ko. Nasimulan ko na to because this year I'll be turning 30. Nasa 30 era na po tayo. And I really wanna document and film yung buhay na meron ako. Kasi feeling ko, now that I'm in my 30 era, mas nagkakaroon na ako ng mga solid habits, mas nagkakaroon na ako ng identity, clarity. Hindi na ako nagpapadala sa boses ng iba. Ang lalim ng hugot. And I wanna document that. I want my future self na makita na, ganito tayo nagsimula. Ganito natin binild yung self-care habits. And ganito yung itsura mo nung magta-30 ka. By the way, if you're new to this, I'm Gold. Usually kilala po ako sa TikTok, IG, and Facebook as your trentahin mong friend. I do contents na relatable sa mga 30s, even mga 20s and 40s and 50s nakaka-relate sila. But here on YouTube, I just wanna be me. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung parts of my life, kung ano yung mga ginagawa ko to take care of myself, and kung ano-ano pa. Basta! I really believe na kapag nasa 30 era ka na, mas minavalue mo na yung slow life. Kaya today, ang gagawin natin ay maglalakad tayo for 5 kilometer. And habang naglalakad ako for 5 kilometer, I'll be sharing with you 5 things about me. And then after that, magkakape tayo. And then usually, habang nagkakape ako, doon na rin ako nagjo-journal. And lastly, kakain tayo ng ubi champorado sa area. Sana meron today. And number 4, tutulala lang tayo. I-appreciate lang natin kung gaano kaganda ang UP Diliman. I-appreciate lang natin ang nature. Today is a perfect day para magbagal. By the way, it's Saturday today. It's May 2. I suggest andito na dapat kayo ng 5 AM kasi ngayon 6:30, medyo mainit na siya. Ano, tara? Okay, let's start walking for 5 kilometer. Maglalakad lang tayo at our own pace. Hindi natin kailangan magmadali. No pressure. Ang goal ay ma-enjoy ang view ng UP Diliman. Okay, nakaka 1 kilometer na tayo. Dito ako pumunta sa other side kasi ang daming tao dun sa side na yun and nahihiya akong magsalita. First thing about me, I was born and raised in Atimonan, Quezon Province. So ako po ay isang proud na probinsyano. Kaya malapit talaga yung puso ko sa nature. Sanay ako na gumigising ng maaga at sanay ako na naglalakad papuntang school. Nung elementary and high school ako, kailangan ko maglakad ng almost 1 kilometer para lang makapasok sa school. And kaya hanggang ngayon, sobrang sipag kong maglakad. And hanggang ngayon, hinahanap-hanap ko yung buhay probinsya. Hindi ko yun pagpapalit yung childhood ko. Sobrang saya. Sobrang laya. Yung nanay ko kasi yung tipo ng nanay na hindi ako binabawalan na maglaro sa labas. Wala masyadong restrictions. Kaya mas na-enjoy ko talaga yung freedom nung bata pa ako. Parang hindi na isang thing yun. Parang ang dami ko nang na-share. Mamaya na ulit. Okay, 2 kilometers. And second thing about me ay bunso ako sa 4 na magkapatid. All boys kami. And guys, hindi ako nahihiyang i-admit na kahit bunso ako po yung breadwinner ng family. Kasi sa amin, 2 lang kaming nakapagtapos ng kolehiyo. Ako, tsaka yung sinundan ko. And yung mga kapatid kong panganay, nagsakripisyo talaga sila para makapagtapos kami ng pag-aaral. And grabe din yung sakripisyo ng nanay at tatay ko. Kinuha ko na yata lahat ng scholarship para lang makapagtapos ng pag-aaral kasi hindi talaga capable. Kaya okay lang na ako yung breadwinner, okay lang na I provide for them kasi it's my way of giving back. Alam mo, pag nakita mo naman yung sakripisyo ng mga taong sumuporta sa'yo noon, parang di ko naman talaga kakayanin na hindi makapag-give back to them. Actually, yun yung naging motivation ko right now kung bakit sobrang sipag ko sa ginagawa ko ngayon. Because I really wanna provide the best life for them. Especially right now na aging na yung parents ko. So, kailangan talaga sipagan natin. Kasi andyan pa sila, buhay pa yung nanay at tatay ko. And yun yung lagi kong pinagpapasalamat every single day. And Lord, ang lagi kong prayer is, sana po masaksihan pa nila yung success that I'm creating. Hay!
Okay, 3 kilometers. Third thing about me is, dream school ko talaga ang UP Diliman. And nag-entrance exam ako dito. Good news, hindi tayo pumasa. Hindi tayo pumasok sa quota. So, nag-aral ako sa Southern Luzon State University. Scholar pa rin naman ng bayan. Pero heartbreak ko talaga yun noon na hindi ako pumasa sa UP. But feeling ko redirection siya kasi sobrang na-enjoy ko ang SLSU sa Lukban. Ang ganda kasi ng weather doon. And then naging motivation ko yun para mag-aral ng mabuti. I took up BSBA Financial Management. And unahan ko na kayo. Dahil sa sipag, graduate ako as magna cum laude. Again, dahil sa sipag. Hindi dahil naturally gifted ako na matalino or what. Trinabaho ko siya talaga. As in, wala sa lahi namin yung pagiging genius or pagiging super talino or mataas ang IQ. Pero feeling ko nag-magna cum laude ako kasi masipag ako. At saka bibo ako sa school. Paborito ako ng mga teacher. Feeling ko may factor yun. 4 kilometers, and fourth thing about me is, guys, isa po talaga akong frustrated theater actor. Yan yung isa sa mga pangarap ko noon na hanggang ngayon hindi ko pa ina-actionan. I really love singing. Hindi ako sobrang galing kumanta. Pero gusto ko kapag uma-acting ako tapos kumakanta. Kaya nung college pa lang ako, lagi nyo ako makikita sa theater and arts. Kahit na nasa finance side ako. Yung puso ko talaga is nasa creative side. Anything about expression. Anything about stories. So kaya yan yung mga i-accomplish natin sa mga susunod na taon. Kahit isang theater performance lang, ibibigay ko sa sarili ko. Uy. So for now, ito na munang content ang aking teatro. Dito ko na muna i-express lahat ng nararamdaman ko. And dito na lang din ako muna magpapakita. Ito na muna ang entablado for me. But yeah, abangan nyo. Hopefully ma-action na natin yan. Alright, done na tayo sa 5 kilometers. And fifth thing about me, kape at tulog ay life. Buhay ko talaga yan, te. Mahalaga sa akin na makakompleto ng 8 hours of sleep. Pero pagkagising ko, mahalaga din ang kape para mas magising ako, te. Parang naging emotional companion ko na ang kape. Kaya after 5 kilometer run, tayo ay magkakape dito sa may UP Diliman Mall. Ang go-to coffee ko every morning ay Zeus Coffee. Kasi te, mura lang, tapos masarap. Order muna tayo ng kape. Usually nag-order ako sa app para pwede online pay. And then para may reward. Nandito na yung kape ko. Ito usually yung in-order ko dito ngayong summer season sa Zeus Coffee. Kasi, hindi ko alam. Sobrang na-addict ako sa kape na to. Especially after nung Thailand namin. Influence to ni Mama Jermica sa akin. So meron siyang, I think, mango syrup. May espresso shot. Tapos meron siyang tonic water. So perfect siya talaga for summer. And then I usually get stickers. Ang dami ko ng ganito kasi almost everyday ako ito ang drink. Okay, I just finished journaling and iba talaga sa pakiramdam kapag naiilabas mo yung mga nasa utak mo lang. Majority ng sinulat ko sa journal ko today ay pasasalamat kasi finally nakapag-start na ako ng YouTube vlog ko. And thank you sa clarity and courage na binigay sa akin ni Lord. And at the same time, I also journal yung mga gusto kong manifest for this YouTube channel. So yung mga pressure, expectations, and yung desire na meron ako right now for myself. Kapag nasulat ko na siya, parang nabibigyan ako ng sense of freedom na okay, i-let go mo na yan, na-declare mo na yan sa universe. It's now time for you to wait and work on it. Nakalagay dito sa journal ko, it's okay to feel emotions. So every time I journal, ito yung avenue ko rin to express whatever emotion I'm feeling. After ko mag-journal, what I usually do ay nagbabasa ng libro. So this book that I'm reading is called The Soul of Wealth by Daniel Crosby. Now that I'm in my 30 era, I make sure na hindi lang ako about slow life or about mga life lessons na pang personal development. But I also wanna make sure na I also study money. Kasi ito talaga yung marami akong kailangang i-heal na money wounds. So that's why binabasa ko siya talaga.
Kakatapos ko lang magbasa ng libro and hindi ko in-expect na today ko rin pala siya matatapos. As in, tapos na yung buong book. I think it took me 1 month para matapos tong libro na to. And I wanna share with you guys itong isang paragraph na talagang tumatak sa akin today. A desire to belong is among the most primal and natural human yearnings. It's not good to be alone, but belonging to a group based on superficialities will never satisfy you. By finding people with whom we connect around big ideas, creativity, and shared values, we can avoid the vapid solipsism of needing to spend to be accepted. And then yung one last sentence nitong libro, sobrang tumatak din. When you reach the top, you should remember to send the elevator back down for the others. Yan lang. Grabe. Thank you so much. Ay, iba talaga kapag nagbabasa ng libro. Okay, time to eat champurrado. Okay, bibili tayo ng ube champurrado sa Area 2. So, tapat lang to ng UPD Mall. So, dun lang siya guys sa tapat. Guys, dito siya. Katapat lang talaga. So, dito tayo pwedeng mag-order ng ube champurrado. Isa pong ube champurrado. Dine-in po. And then, meron din silang mga ulam. And minsan nag-order din ako dito ng silog. Guys, ito na agad yung ube champurrado. Ayan siya. Okay na ako dyan. Busog na ako dyan. Hindi lahat ng mahal ay masarap. May mga bagay na mabibili mo sa murang halaga, pero masarap. Minsan may mga pagkain na masarap kainin ng mag-isa. Kagaya nito. Thank you so much for joining me today. I really appreciate you for being here up until the end. Salamat and hope you can subscribe. Ito na yun, simula na. Simulan na natin tong vlog journey na to. So itutuloy-tuloy na natin. Bye! Sumain nyo ang kagandahan, kayamanan at kapayapaan.